Hello, good morning. Good morning. Punta po tayo sana sa farm ngayon mga boss. So i-update ko lang po yung ano dito, yung modular cabinet na pupunta sa ano na to, Palimbo project. So ayan, halos marami na po tayong nagawang module. Yung iba andito. Okay, so yung TV console na ikabit na rin kahapon. So tabas po sila. So andito na yung mga drawing natin para sa module. Bali sila Badinoli tsaka Badijes bumili na po ng mga materyales para dun sa Malakampa project. Pagod makakuha nila dun. Malakampa project tsaka sa Palimbo. So punta tayo sa farm mga boss. Okay, papunta na po tayo ng farm mga boss. Okay, dito na tayo mga boss. Ayan, medyo maputik. Lubak-lubak. Tapos na ng ulan mga boss. Ito yung mahirap dito sa farm namin, yung daan. So ito dapat yung masemento para kahit ganitong tagulan madali lang siyang i-access na pumunta sa farm. Ano to mga boss, gustong gusto ni Mac Ranger to eh. Nako, ayun lang. Yan na, yung paa natin na putikan na. Yung Ranger sana dadaling ko rito eh. Kaya lang baka maputikan ng husto. Pawasing na naman. Ala, hirap dito ah. Ako. Ranger kung slide. Slide pa sa sobrang ano putik na, sumasaw yung puwet. So nauna na sila nanay dito tsaka si Kuyang, yung panganay naming kapatid. Dahil lang natin si Kuya Nante. Dito kami dumadaan eh. Ito na yung daanan ngayon eh, kaya lang maputik na. So balik ulit dito sa dati. Oops. Okay. Dito tayo dadaan. Ito yung lumang daan namin. Pwede pa rin siguro. Oh, wala pa sila. Wala pa sila nanay. Ay, nako. Wala pa, baka po nasa palengke pa. Nasa palengke pa siguro.
Yan. Yan na yung dating ano. Di ba? Oo. Ito na yung bagong daan. Pinabuldosa rin namin yan. Ito lupa ko pa to. Kasama pala natin si Tol. Sambales, taga Sambales na po siya. Wala natin ano, yung poso natin dito. Tagal lang hindi nagagamit to eh. Meron pa rin. Talaga. Ano na, pinakalawang na. Kasi wala kasi, hindi kasi masyadong ginagamit. Hindi nabubumbahan. Nabubumbahan. Malapit-lapit na magamit yan. May mga sili na yung mga tanim natin dito. So yung garden ni Mrs. Ayan, siya nag-garden dyan. Sabi niya kay Kuyang, gumawa siya dun sa likod. Dun siya magtanim, wag dito sa harap. Kasi si Mrs. yung magtatanim dito. Ito yung kubo-kubo nila tatay. Ngayon, hindi na nila napupuntahan. Hindi na nila napupuntahan kasi si Alvin nagda-dialysis. So kailangan kasama. Tapos ngayon, na mild stroke pa siya. So nakaka-recover naman ng ano, kunti. Kaya ayun, medyo halangan nila na napupuntahan itong kubo, hindi na natitirahan. Tapos si Kuyang, siya na lang yung titira dyan. So siya na po yung mag-stay dito pag nag-alaga na po tayo ng mga alagain na hayop. Kambing, manok, baka, tilapia, pispan. So yun. So ito yung mga inano niya, green scatter niya. Ito kay Aris. Kay Aris yan. Dito yung sa akin pa to. Hanggang doon sa may pispan. Tapos kay Timet naman yung bandaron. Dito mga boss. Ayan ganda na ng pispan natin mga boss. So naglagay na po kami ng fingerlings dito, nasa 1,000 pieces. So tamang tama lang siguro dito yun. Kasi nung unang naglagay ako ng fingerlings dito, nasa mailan na ba yun? 3,000 plus yata yung nilagay ko rito. Kaya lang ang ano lang doon, hindi na sila lumaki. So siksikan na sila. So ngayon nilimitan ko lang mga 1,000 pieces lang. So yun lang yung nilagay natin dito na fingerlings para lumaki siya. So nung kasi nasobrang ko yung pagbili kasi para mas marami sabi ko. Tapos isa pang nangyari noon, wala kaming na-harvest dahil naubusan ng tubig. So ngayon ang ginawa ko natuto na ako. So ang ginawa ko bago tayo maglalagay ng fingerlings, sabi ko ay hukay muna natin to. So timing naman na may nagbo-bulldozer dito. So pinahukay natin ito para lumalim. So ngayon malalim na siya, nasa parang 2 taon na yung lalim na ito. Tapos sila Ate Mayet, sila Kuya Aris, nagpa-bulldozer rin sila, banda rito tsaka bandaron. Kaya lang hindi nag-click. Hindi siya nag-click dahil hindi na siya mahukay kasi ang tawag dun sa pila? Adobe na yung hukay nila. So hindi na mahukay ng bulldozer. Parang semento ito, ganitong mga boss Ayan parang semento siya. So hindi na siya kayang hukayin ng bulldozer. So yun yung nangyari doon. Tapos tinambakan na lang po doon. Kaya lang siyempre sa dami ng mananong tubig, hindi na kayanan, nabiyak din yung tinambak doon sa may gilid doon. So ganun din kay Aris. Meron din hindi siya nakakaipon ng tubig. So ito lang yung nag-click, yung dating pispan. So itong pispan na to dati talagang hindi naubusan ng tubig ito. Talagang may sibol siya. Ang kasama natin si nanay tsaka si Kuya Nante tsaka si Kuyang. Si Kuyang yung magbabantay na dito sa farm. Mag-aalaga po kami ng mga hayop para mapagkakitaan na rin. Tapos magtanim-tanim pang araw-araw. Kung pwedeng itinda, ditinda natin. Para nagagamit po natin yung mga
investment natin, napapakinabangan. So mapakinabangan natin, makakatulong po tayo, makakakuha tayo ng income, o may makakatulong po tayo sa ibang gaya ni Kuyang, meron siyang income pag sakaling pumatok itong farm natin, mag livestock tayo. Babalik na yung investment natin, unti-unting babalik. So ang layo na nang narating natin sa kwentuhan, pero nagsisimula pa lang tayo. Ayan, think positive sabi. Parang yung sa kwento mga boss, nag-harvest na tayo, no? Pero wala, ganyan pa lang tayo nagsisimula. Basta maging positibo lang, ganun lang naman talaga. Tapos dapat tuloy-tuloy. Importante gawin natin, invest natin para yung ROI natin ay makuha natin kagad. Kahit di man kagad, at least may bumalik. Tapos napakinabangan pa natin yung lote kaysa ganitong walang napapakinabangan. Kung sa kubo-kubo lang na magpatayo, kung magaling kang mag-isip, marami po rito, makakagawa ka. So ang daming kawayan dito, kasi may dalawang klase ng kawayan dito, yung bayog, yung pinangpuposte namin. So ito pwede rin pang poste, kaya lang yung mga nasa bandang ibaba na. So meron din tayong mga bayog dyan na talagang ginagamit natin pang kumbaga pang trusses, pang frame. So ganun yung mga ginagawa natin. So pwede itong gawing kubo-kubo. So ang dami niyan, daming kubo yan. Dati ito, binebenta ko na to lahat. Tapos sabi ko, ipahingi ko na. Wala pa rin kumukuha. So gagawin na lang natin, gawa tayo ng kubo-kubo para doon sa mga natin sa bahay kubo-kubo, para doon sa mga kulungan ng manok, pato, kambing. So yun ang mangyayari diyan sa mga nito, sa mga kawayan. So ito naman yung screen. So dati may screen na tayo, kailangan doon ang layo. So dito natin nilalagay, kasi naglagay na tayo ng tilapia dito. Siyempre pag nag-overflow, kailangan na may screen para pati yung mga isda na nilagay natin hindi tumakas, hindi makatakas. So ito na yung screen na ilalagay natin. So meron pa naman doon isa, kaya lang meron pa tayong paglalagyan doon sa kabilang gilid. So yun pa yung isang lalagyan natin. Ito yung gusto kong buhay, yung sa farm lang, simpleng buhay lang. Yan, mag-aalaga ka, magtatanim. Yun lang yung gusto ko ng kung magre-retiro ka. Ito talaga pati si Mrs. Yun din ang gusto niyang pangarap niya pag magre-retiro. So kaso hindi pa tayo pwede mag-retiro dahil marami pang umaasa sa atin mga boss. So iset pa lang po natin, pa natin mga medyo matagal pa. So at least masisimulan po natin, makakapasya-pasyal po tayo rito. So ang sarap ng buhay pag ganito, nasa bukid ka, wala kang problema. Lalo na pag natapos ng makapag-aral yung mga anak mo. Kaya sa akin medyo matagal pa mangyari yun, kasi bata pa yung dalawang batang anak ko. Si Josa yung panganay, college na. So medyo matagal pa yung hintayin ko para mag-retiro. So ang sarap ng buhay pag dito ka sa probinsya, wala kang problema, magluluto, kain, ganun lang. Siyempre mag-alaga para meron rin panggastos. Naalala ko noon, nung mga bata pa kami. Putol ka naman ganito. Halos kaming magpipinsan, magkakapatid. So dito kami nakatira noon. Dito kahabang kahoy. Kasi medyo dito kami nakatira noon. So ang daming memories na nangyari sa amin dito. Wala kaming problema. Kung kailangan namin ng ulam, hindi problema, kasi marami po kaming tanim dito. Kasi itong lupa na to, lupa ng angkan namin. So sila ang may mag-ari, sila nanay, magkakapatid, sila magkakapatid. So kahit saan ka kumuha ng isda, kasi maraming pispan dito, okay lang, kasi sakop pa rin ng ninuno namin yung mga isda dito.
yung mga pispan. Tapos yung mga Magpuputol ka parang dalawang yung mga ano natin mga boss, yung mga ulam, hindi rin problema kasi nagtatanim, anim na dyan sa ingay no. Nagtatanim po kami, nagtatanim din po sila rito kaya hindi problema yung ulam. Tapos bigas, so marami ring bigas sila tito namin noon kasi nagtatanim din po sila ng bigas, so maraming bigas talaga noon dito. So halos hindi mo mararanasang magutom dito sa bukid. So tapos ang laruan namin dito lang kami sa palibot, umiikot-ikot lang kami rito. Minsan yung mga adobe ginagawa naming truck, ganon ang ginagawa namin, mga laruan. Yun yung pinakalaro namin kasi wala naman kaming pambili noon kasi medyo mahirap ang buhay noon, pero masaya. So hindi ka magugutom noon. So nagiging laro namin noon mga bato, yan yung mga laging laro namin, mga putik. Tapos maliligo kami noon, saan kami naliligo, sa pispan, sa ilog, hanggang sa yung paningin namin naging naging parang ulap na yung paningin namin, so sobrang babad namin. So yun yung mga memories na natatandaan ko rito. Sobrang wala akong natandaang hirap dito sa bukid noon. Pero ang sarap ng nung bata pa kami, talagang sarap mabuhay. So dito, pati mga pinsan ko naalala niya, kaya kahit nasa abroad sila, pag dumarating sila, hindi pwedeng hindi sila pumunta rito sa bukid nito. Kasi marami rin silang memories na marami silang magandang memories na naiwan dito sa bukid. Kaya hanggang ngayon wala pang nagtinda ng lote. Kung ititinda man nila yung mga mana nila, dito rin sa amin din na magkamag-anak. So walang pumapasok na ibang tao na bumibili. So isang pinagkakakitaan naman nila nanay noon, sila nanay. So tatlo sila kasing magkakapatid na babae. Si nanay, Santinita, si Santeremi. So ang pinagkakitaan naman nila noon, kambing. So bibili sila ng kambing. Tapos kinakatay nila ng madaling araw. Tapos kinabukasan tinitinda nila. So titinda nila yung mga nakataatado na karne. Tapos kinabukasan, gano'n na naman gagawin nila, kambing, bibili silang kambing. Tapos kakatayin, tapos titinda. So ang ginagawa naman namin noon, tuwing nagkakatay sila, alam niyo ba yung paglalaking kambing, tuwang-tuwa na kami kasi kinukuha namin yung itlog noon. Kinikilaw namin, kaming magpipinsan, yun yung hinihintay naming maluto. Pinagagawa namin magpipinsan. So simpleng buhay lang talaga. Ayos to ni utol yung mga boss, paliwas natin dito sa kabila. So meron pa dun sa kabila. So tignan natin mamaya yon. So itong net dito, ito yung gagamitin natin doon sa kabila. So ito kasi yung dating pinaglagyan ng paliwas niya nung dating pisman natin, yung hindi pa nahukay. So agad dito kasi yung niyan, yung barikada niya. Nagpatabon tayo, ayan, lumipat na doon. So ito tatanggalin natin ito, lagyan natin sa kabila. Ay sa bahay. Ay mga boss, medyo okay na yung daloy ng tubig dito. Doon na lang yung natin lilinisan para dire-diretso yung agos ng tubig. Sakaling malakas yung ulan, hindi na mahirapan yung tubig na umagos. Siyempre maraming maipon na tubig galing doon sa taas. Itong pispan natin yung mapupuno. Yung paliwas natin, ayan, dyan na. Importante dire-diretso yung dadaanan ng tubig para hindi may stuck doon. Tsaka hindi makawala yung mga nilagay nating isda.
Okay na. Pag andito si Grayan, baka maliligo na naman dito yan. Si Grayan. Naghilig di mountain, naghilig di plant. Gusto ko ng plant. Pag nakakita ng tubig yun, ay, gustong gusto niya mga boss na ayan, maligo sa mga ganito. Magluluglog na. Kahit maghapon na yun. Pagkain tayo ng ano. Pero ako, Pagkain tayo ng malilit pa kasi yung fingerlings eh. Ba't ito, dalak naman to. Ganito ba talaga yun? Sona? Yung ano? tingin mo kung magpo-floating yan. Floating. Malilit pa naman sila. Basta floating kit. Nalugso ko dyan ang gatangam niya. Kaslawanan, naglawan to man. Dalawa, dapat ada moskitiro na ko muna. Tanungin niyo saan? Kanyang moskitiro na ko muna. Ijay. Ito yung igid. Igid. Ito yung muna padaktalan. Direkta kasi ng mga boss. Dapat dito muna sa gilid pala pag ganun maliliit. Yung net dyan. Ito kasi direct siya, malawang, masyado na silang Ba, nasa gilid sila sa kabilang gilid. yan. Kung nasan yung source of oxygen nila yun. Tsaka maubuhay naman yung mga yun. Makakain naman sa ibang ano, hindi lang naman dito yung kinakain nila. Ito suporta lang naman. Okay. So lagay naman natin isang ano. Anong tawag dyan? Paliwas. Ayun, samahan nyo po kami sa aming journey dito sa farm. Ito yung tinanim natin, oh, yung pine tree sa Baguio. Oh, yung iba namatay. Ayan, oh. Namatay. Ito, halos mamatay na. Yung isa malapit na rin. Shampoo yan na tinanim natin. Ang bay. Pila? Ate mo ba nito? Ah. Oh, ito siya, oh. Sabi ko, Ito pang overflow na lang ito mga boss. takas na kayo. Dito na sila sa gilid. Dito kayo. Lalaki pa naman yung butas niyan. Kaya pagpatakpan mo lang. Hindi na sila tatakas yan. Hindi din labos dito. Maliliit pa yung mga ano, similya pala yung ano. Similya, maliliit pa lang. Yung mga nilagay natin dito. Kasang-kasya sa butas na yun. Butas ng screen natin. Yung nandun, lagyan mo rin ng pino pa doon. Pabibilihan natin. Ang lilit pala. Kakasya pa sila dun yan. Takpan ko na dito. Sila Grayan. Pwede nang padulasan yan, no? Lumbutan mo yan. Lumot na malumot. Ako kayo mo yan, para madaling maglumot. Lagyan mo taing manok. Mukha sa poultry. Bilis maglumot yan. Pwedeng padulasan na yung mga boss. Kakapal yung ano yan. Kakapal yung lumot yan. Yung kulay green na green talaga. Lagyan mo taing manok. Tingnan naman natin itong ano, abot yung ilog dito. Malakas ng agos kasi tagulan na. So talagang malinis na to. Kasi salang-sala na yan eh. Tapos umaagos na. Ganda na mag-swimming dito. Huh? Wow. Oh. Ganda na. Kunting ano na lang, kaya lang medyo madulas na dito kasi malumot na. Hindi nadadaanan. Parang nilisibutas mo. Ganun pa rin. Makina lang kasi tayo. Oh. Ano? Kunting linis lang dito. Ang ganda ng ano. Bakas ng agos. Ganyan yung agos noon nung nandito pa kami mga boss. Puro ganyan. Kahit summer, ganito pa rin yung agos niya. Narinig ka naman, di ba? Hindi pa? Hindi ah. Hindi ah. Ha? Oo, okay lang.
Oh, ganda oh. Oh, malinis na rin. Oh. Naglilis kayo dito, Nay? Ha? Naglilis kayo dito? Ah, kaya pala malinis na eh. Dapat natin drawing ko rin. Ay, okay. Lampas tao yan mga boss. Lampas tao. Oh. Oh, ito na yung galing sa pispan. Doon sa ginagawa namin ngayon. Doon sa taas. Yung baba ng ilog. Ababot. Magandang pa yan. Alam, medyo mahirap lang dumaan dito. Puro lumbot na dyan. Baka madulas tayo. Oh, ito na yung ano. Nakita na rin ito ni Sir Victor Chu. Ay, shout out kay Sir Victor Chu. Look at the river. Ito na siya ngayon. Malinis na. Konting linis pa. So dati winawalisan namin to lagi. Palabok lang ako tayo labok. Oh. Nalumalangoy isa niyan mga boss. Hindi nakasahid yung paa niya dyan. Malalim po yan. Diyan kami natutong maglangoy. Kami magpipinsan, magkakapatid. Ito naman yung pispan ni Ate May. Pinabulldozer niya. Ayun oh, nasira na yung gilid. So paliwas na kagad. Wala nang pispan. Paliwas na kagad yung ano niya. Yung sa atin may pispan tapos may paliwas. Ito paliwas na kagad yung nangyari. Tingnan ko kung kay Aris kung nag-click yung pispan na pinabulldozer niya. Okay, dito tayo kay Aris. Yung pispan niya, ayun oh. Paliwas kagad. Gumaganyan yung paliwas agad yan. Paliwas kagad. Di ba lang nadagdagan yung tubig. Paliwas ka agad. Dapat ito talaga pakpo para ginagaro niya. Baka mahirapan din, matigas yan. Meron naman silang ano eh. Meron sila yung jackhammer. Ah, yung gano'n na. Sana puro ba dito. Dito ng tubig oh, yan lang oh. Okay, pauwi na tayo mga boss. Pag nakapag-relax tayo ng konti, so punta tayo sa project natin kung may ano pa tayo, papasyalan. Pasyalan natin yung malalapit na project.